Hi, good afternoon. I am Ren. So today I will share a part of this book, Bakit Single Ka Pa Rin? This is by Sir Veldon Lim. He was one of our speaker during our cluster meeting sa work. So siya yung guest namin. So ito yung is book na sinulat niya. So, Bakit Single Ka Pa Rin? Ang title. So, let's go to chapter 1 tayo. And I'll share my insights regarding what was written here or um just a piece of my thoughts about dun sa part na to. So, chapter 1, this is titled as Ready Ka Na Bang Masaktan? So may kaibigan ako, Camille ang pangalan. Nakilala niya si JP sa party ng isang common friend. Super bait at masarap kausap itong si JP at higit sa lahat, cute siya, napaka-friendly. Nagkataon na walang kasama si Camille noong gabing iyon. Si JP naman kasama yung buong barkada niya. After a few minutes, nagulat na lang si Camille nang biglang iniwan ni JP yung kanyang barkada at umupo sa tabi niya. Sa isip-isip ni Camille, wow, haba ng hair ko ah. Talagang iniwan pa niya yung barkada niya para sa akin. Nagkikwentuhan sila hanggang matapos ang party at nag-enjoy sa company ng isa't isa. So bago matapos ang gabi, kinuha ni JP ang number ni Camille at yun na nga ang umpisa ng araw-araw nilang pagte-text. Good morning dito, good evening doon. Minsan tatanungin siya ng kumain ka na ba? Hindi lang yon, lahat ng text ni JP palaging may smiley sa dulo. After a few weeks, nag-umpisa silang mag-hangout. Nanood ng sine, kumain sa labas, nanood pa ng sunset sa Manila Bay. Ang sweet, 'di ba? Di nagtagal, mas naging personal na ang usapan nila, lumalalim na. At higit sa lahat, tinatawag na ni JP si Camille na baby. Dahil dito, baby na rin ang tinawag ni Camille kay JP. Months passed at hindi na mapakali si Camille. Tinanong niya si JP, ano bang meron sa atin? Bakit mo ba ako tinatawag na baby? Sagot ni JP, special ka sa akin. Kaya baby ang tawag ko sa'yo. Parang ang sarap mo kasing alagaan. Wow, babysitter pala ang pangarap. Idinamay pa si Camille. Sana nag-apply na lang siya bilang yaya. Tanong ni Camille, tayo na ba? Sagot ni JP, no, you're just a friend. I'd like to skip. Ouch, ang sakit. Akala mo meron, pero wala, wala, wala. Ito ang warning ko sa iyo, kung hindi pa kayo, mag-iingat sa mga tumatawag ng baby sa iyo. Baby tawan ka rin yan pagdating ng araw. Nasaktan ka na ba dahil sa maling akala? Naniniwala ako na sa dami ng beses na nating nasaktan, 80 to 90% nito ay dahil sa maling akala. Yung pinaniniwalaan mong totoo, maling akala lang pala. Yon kadalasan ang problema sa mga single. Ang daming maling akala tungkol sa pag-ibig. Dahil doon, nasasaktan, nalulungkot at nawawalan sila ng pag-asa. Bakit ba ang daming maling akala sa pag-ibig? Kasi maraming ideyang ibinabato ang mundo sa atin tungkol dito. You may have learned about love from your parents, family, friends, or from the TV, movies, books, and the internet. Dahil dito, hindi na natin minsan nalalaman kung ano ba talaga dun yung mga totoo. Kaya ko sinulat ng librong ito is para buwagin ang maling akala mo. And in the course of busting these myths about love and relationships, my hope is that you will discover what your true love is. What true love is. Warning, masasaktan daw tayo sa librong ito. Kasi i-challenge nito ang mga bagay na pinaniniwalaan mo for so many years. Oh well, the truth hurts, but the truth will also set you free. Basta ako, alam ko masasaktan ka. Dalawa lang naman ang choice mo eh. Una, manatili sa mga maling akala mo and keep on hurting yourself. Pangalawa, you can choose to let the truths in this book hurt you and start setting yourself free. Either way, you'll be hurt. Pili ka na lang kung paanong paraan mo gustong masaktan. Ano, handa ka na bang masaktan? Let's begin. Ay, magsisimula pa lang pala tayo. Simula pa lang pala tayo sa mga masasakit na mga kaya pala ready ka na bang masaktan? Regarding naman dito sa dito sa nangyari dito, true naman. I mean,
I have my own fair share of maling akala. Um, and it ends, I mean, and ang ending is wala pala. Or yung iba din talaga is, they are, I mean, just a friend. But, masyado na tayong matanda para hindi malaman kung ano yung ginagawa ng mga tao. I mean, what their actions are. Eh, ang hirap pala, ang hirap. What are my thoughts about this one sa nangyari? Mahirap talaga maging invested, yun lang. Sobrang hirap maging invested. Um, especially sa mga, I mean, may tendency kasi na yung mga, I don't know, it's my own, from my point of view, ma, masyado na tayong matagal na naging single. May mga times na some actions are, you know, very, ano, parang ang sarap mahulog sa mga actions na yun and all. But, of course, at the end of the day, for me lang, for me, ngayon kasi ang standard ko sa buhay, I've been single for around, I think, I've been single for turning 6 years this year. And between that last relationship up until now, madami din naman akong nakausap or anything. Pero ang akin, mm, I've been confronted pa nga. I wasn't aware na the person I'm talking is meron siyang partner. I really have no idea. I've been confronted. That was one, maybe, if not, that was one of the painful na nangyari sa akin. I mean, I'm nire-respeto ko kasi yung tao na yun. Pero, okay na ako, okay na. I've been over that. Na-realize ko naman na, and okay na ako, siguro napatawad ko na rin siya. Kasi, akin kasi ang stand ko whenever, I mean, it's not cheating here, but yun yung gusto kong i-share. Ayun, siguro, let's not expect too much na lang. Pero ako, on my side, if nag-expect ako ng too much, or I mean, not too much, or pag nag-expect na ako dun sa person, I'd rather not tell them na I did have some expectations and all. Hindi ko alam. I don't want to, ang tawag dito, and maging involved pa sila dun sa pag-ayos ko dun sa naramdaman ko with their actions. So in the span of turning 6 years, inaayos ko lang yung, I handle my emotions alone. Sharing it to my friends, of course, and such, para sa views and opinions nila, but it's still up to me. And yun dun sa confronted ako. Nagulat talaga ako this year. I don't know what happened. I was so angry kasi about that person. I was so angry kasi hindi ko yun deserve. I'm wala akong ginawa para maging deserve yon and all. Sobrang yun, galit na galit talaga ako. Kasi nga nirerespeto ko siya. I can't believe na mapupunta ako sa posisyon na yun. But nakakagulat lang.
na wala na akong galit or anything. As in, wala na. As in like, poof, wala na. Alam mo yun? Nakikita ko pa din siya. Siyempre, nakikita ko pa din siya. Kasi same area and everything. Pero hindi na ako galit. I can even, pwede ko na siyang pansinin. Naintindihan ko na rin naman kasi yung part na, yun, yung, I don't know. Oo, di ko deserve yun. But, dwelling kasi into so much hate and everything sa other person might consume me. Kaya, I'd rather not na lang. And, wala lang. I don't know. Nag-birthday lang ako last month and that birthday or that age, something just poof within me. And the way I think of some matters, it grabe nagbago talaga siya nung nag-birthday ako. I don't know if it comes with the age or everything. Ayun lang. Um, ingat-ingat na lang tayo sa mga maling akala natin. Let's not let's not give meaning to things or to other person's actions without them actually saying it. Actions and words should match. It should not come one, I mean, actions lang and then the words, iba, ganun. It should coincide together. So, yes, I'll film next time yung part 2 nitong Bakit Single Ka Pa Rin. Bye! I don't know if parang inulit-ulit ko lang, but please bear with me because it's my first time. I don't know kasi what topics I'm gonna talk about. I mean, di pa naman only had one relationship and everything. So I don't have had a fair share of encounters. Maybe my story is not that ano, pero wala lang. Yeah. Thank you for listening. Mwah, mwah.